Kung mahal nyo ang bansang Pilipinas, ay kailangan ilabas nyo ang katotohanan. Hello, kumusta po kayo lahat? Si Nurse Kaloy po. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po. Ito nga po, awa ng Diyos, nakaraos tayo nitong nagdaang Pasko. At ang susunod, ito nga po, ang ating pinakaabangang bagong taon. Ang tanong ko po, magiging happy kaya ang ating 2024? Meron po akong isang tatalakaying napakahalaga. Sana panoorin nyo po dahil para sa inyo po ito lahat. Para sa mga Pilipino po ang ating video ngayon. Bago ako mag-umpisa, bigyan ko kayo ng isang konting kaalaman kung ano ang difference ng rebellion at ng coup d'etat. Actually, walang klarong distinction ang dalawa. Ang pagkakaiba nito, yung coup d'etat, yung small group, at yung rebellion ay mas marami at uncoordinated po yung mga tao, which includes mga sundalo, mga layman, mga cleric, kung sino-sino pa na gustong baguhin ang gobyerno. Sa ating kasalukuyang pamumuno ni BBM, marami pong alingas-ngas. Unang-una po ay yung mga nagdaang pagtaas ng mga presyo, yung bigas, commodity, sibuyas, kamatis, mga smuggling na kanyang pinangungunahan sa Department of Agriculture. Pero hindi lang po, recently po, ang matindi ay itong pagpirma niya nitong 2024 national budget na 5.7 trillion ay dinagdagan ng 450 billion pesos ng kanyang insan. Minekos-mekos ang mga pera ng tao. At saan niya gagamitin yun? Makikita nyo, aside from that 450 billion pesos na dinagdag, ay meron din po silang pinaplano na 500 billion para sa mga 48,000 poor Filipino families. Ngayon, may mga umuugong-ugong na balita. Sabi nga ni retired Captain Dado Enrique, isang vlogger po na PMAer at pumirma dun sa manifesto na palayain yun si Ka Eric at Lorraine Badoy nung ikinulong sila ng mga congressman. Ang sinasabi nga po nila ay nag-uusap-usap na ang mga militar. Kinausap na si former President Digong. Malamang sa malamang, sabi nga ni retired Captain PMAer Dado, sabi niya, sagutin dapat ng Kongreso ni Speaker Tambaloslos kung saan ginastos yung mga 1.8 billion travel expenses nila bago sila nagdagdag ng 450 billion para sa mahihirap daw na Pilipino. Eh meron na nakalaan na 500 billion pesos. Dinagdagan niya yung 5.7 trillion pesos para sa mahihirap. Ang problema po niyan ay pera po ito ng mga taxpayers, mga Pilipino. Kaya muugong, makikita niyo sa picture, sinisigaw na ng tao na binababoy ng mga politiko ang kanilang mga buwis o mga taxes. Itong darating na 2024, mga April po, bayaran na naman po ng taxes yan. Paano kung ang Pilipino ay magkaisa, magkaroon ng rebellion, at magkaroon na po ng people's defiance at ayaw na nilang magbayad ng buwis dahil nga binubulsa lang ng mga politikong ito? Ano na mangyari sa ating bansa? Paano kung matuloy ang rebellion o yung coup d'etat na una ko nabanggit kanina? Ano na mangyari? Dagdagan ko po ang mga hinaing ng mga tao bukod sa mga pera-perang yan na binubulsa ng mga korap na congressman ay yung napapabalita na si PBBM, sabi nga ni Madam Maharlika, na kasama po siya doon sa narco list noong 2017 ni President Digong noong panahon na yon. At nakipag-usap nga noon, nakiusap si Senator Amy na alisin ang kanyang pangalan. Pero may mga ebidensya raw. Si Digong, si General Bato, at yung mga taga Malacanang, sabi nga ni Maharlika. Ngayon, pulburon daw ginagamit nila. Alam niyo na po ang ibig sabihin. Pulburon, mga ko yun. Hindi lang binabanggit. Pero ano pa bang ang itsura ng pulburon? Kundi parang sinisinghot. Totoo ba kaya to? Anong balitang to? Marami nagkokomento dahil ang mga ina-appoint nga ni President Bongbong Marcos ay yung si Chinese Ma. I forgot his name. Pero yan po ay kasama sa mga smuggler, drug smuggler. Ito po ay balibalita lang.
ni Maharlika, isang vlogger na nasa California. Paano na lang kung totoo yun? At si Senator Amy, totoo ba, Senator Amy, na lumuhod ka at nakiusap kay President Digong noong 2017 na alisin ang pangalan ni BBM sa narco-list dahil siya ay tatakbong presidente ng 2022? Pinapipili na po kayo ayon po sa mga balibalita. Kung mahal nyo ang bansang Pilipinas, ay kailangan ilabas nyo ang katotohanan. Sabi nga, alam namin kapatid nyo po yan si BBM, pero kung ang nakataya ay ang buong Pilipino, dapat magsalita na po kayo. At President Digong, ilabas nyo na ang balita kaysa sa mga balita alingas-ngas lang na pakita nyo kung meron nga talagang ebidensya para itong 2024 na taon ay malinis po lahat yan at magkaroon po tayo ng isang maligaya at manigong bagong taon. Kailangan maayos po lahat yan. Alisin na ang mga corruption, yung mga pera, 450 billion, 500 billion na para sa mahihirap na tao. Saan na naman ilalagay ni Tamboloslos ang pera nyo? Hindi naman sila na-audit. Doon nga lang sa 1.8 billion ng travel expenses, hindi nila maipaliwanag. Kaya nga sabi ni retired captain ng PMA Class 83, malamang madadampot kayo o dadampot niya kayo sa kangkungan kung ang Pilipino na mas mataas pa sa presidente ang siyang magdedesisyon at magkaroon ng rebellion. Yan po ang magiging solusyon, malamang. Nitong 2024, pag nagkaroon ng pagkakaisa ang mga Pilipino dahil sa sobrang hirap, pangungurakot ng mga politikong ito, paano na? Yun lang po. Magkomento po kayo at maraming salamat.